Na. Okay na? Apa. Ayan. So, basic Facebook boosting online special training. Ayan. So, ano bang meron dito? Okay, so, ayan, nakamute na ba? Ayan. So, ano pong meron dito sa ating boosting na tinatawag or Facebook boosting? So, ito po, isa-isahin po natin ha. Yan. Yan. Benefits of boosting. So, anong benefits nito? Easy to use. Yan, madali gamitin. Ano pa? Easy to add friends. So, madali pong mag-add ng friends. So, marami ka pong ma-add dito, makakausap dito. Okay. Easy to advertise your business. So, mapadali yung pag-promote mo ng business mo or paghahanap mo ng mga prospect. Ayan, limited prospects. Ayan. Okay? Hindi ka maubusan basta meron ka lang pang na pera pang boosting. Hindi ka maubusan ng prospect tsaka ng OPP. Ayan. Secured. Only admins can see post. Ayan. So, what awaits you? So, ano ba yung mga nag-aantay sa'yo? Yung mga nag-aantay sa'yo na resulta kapag nag-boosting ka. Ayan. Resibo. International to. Ito naman sa OFW. Ayan. Di ba? So, ito yung mga nag-aantay kapag ka na-master mo itong boosting or ginawa mo itong boosting. So, yung progresibo na ang mag-aantay sa'yo. Okay? So, unang-una po, ito yung mga requirements. Ha? So, paki-screenshot mo na lang or paki-note mo na lang. And requirements po, syempre, unang-una mga gadgets. So, ano ng mga gadgets yung kailangan natin? Unang-una, kailangan natin ng mobile phone. So, siguro lahat naman nandito meron kasi ano po yung gamit nyo ngayon? Pwedeng laptop, no? Yan, so lahat naman po siguro may cellphone, okay? Pagka-onliner ka, so dapat lang talaga na meron kang cellphone, okay? Ano pa, laptop. Ayan, napaka-importante rin po nito, laptop. And kung wala ka pong PC, dapat meron ka pong laptop, okay? Cellphone tsaka laptop or desktop, ayan. So dapat po meron kayo ito kasi ito po yung gagamitin natin pang setup ng boosting. So kung ikaw naman OFW ka, wala kang desktop, so okay lang sa cellphone. Ang gagawin lang doon, yung mentor mo, yung apply mo dito sa Pinas na ginagawa yung business ng full-time, siya yung gagawa ng sa'yo, pang-boosting. So ikaw naman, gagamitin mo lang yung cellphone mo para sumagot or kumausap ng mga prospect. Alright? Ito pang mga mayaman na to. Kung meron kang tablet or iPad yan, same lang din po sa cellphone, okay? Same lang po sila. Hindi po siya tulad nung desktop. Okay? So same lang po sa cellphone na kasi merong mga tawag dito, settings yung desktop or laptop na wala po sa cellphone. Okay, or sa tablet or iPad. Ayan. Okay, number 2 po, applications. Ayan, ito po yung mga applications. Ayan, Paymaya. Para pag-add natin ng money kasi hindi naman po ito libre. So, explain ko yun mamaya. Okay. GCash. Ayan, kung may GCash ka. And then, ayan, business suite. So, kung napapansin nyo po, ang pangalan po dati nito is Facebook page manager. Okay, Facebook page manager po ito. So, ngayon po, nag-update si Facebook. Ang pangalan na po niya is business suite. Okay, nasa Play Store din po yan, nasa App Store din po yan. So, ito po i-search nyo para doon sa yung page manager na dati. Okay? And then, syempre, Facebook application. Lahat naman siguro dito may Facebook, di ba? Okay. Next, and then yan, Messenger, di ba? Nakita nyo, updated na, iba na yung kulay. Kasi ganyan na yung Messenger ngayon. So, sino pa yung hindi ganyan na Messenger? Ibig sabihin, hindi ka pa updated. Hindi pa updated yung application mo. Ayan. Yan, steps on advertising. So, ito po yung mga step by step kung paano po mag-advertise or paano gamitin yung boosting. Okay, number 1 po, kailangan mag-create ng page. Kailangan mong gumawa ng fan page. Okay, hindi po group page ha. Okay, hindi po group page, fan page po. Okay? So, make a brand name. So, kailangan mo rin mag-isip ng kumbaga ng pangalan na catchy or yung parang ma-curious yung tao pag nakita yung pangalan ng page mo. Ano bang meron dito? Ano ba to? So, parang gano'n. Right? So, kaya kailangan mag-isip kayo. Ito yung my example.
online business, home-based business, OFWC online business, OFW going for good project, home-based income, negosyo ng murang kapital. So, ano to, kumbaga, yung kalamihan dito mga ano mga tawag dito, gas-gas na eh. Mas maganda mag-isip ka. Okay, yung unique na ano, name. Kung about sa OFW yung ano mo, yung market mo, so about sa OFW dapat. Okay, kung hindi naman, kung international naman, international po yung gawin mo. Okay, pang international or kasi ako pagka international kasi yung gamit ko ay yung market ko, pangalan ko lang nilalagay ko. Okay? Full name ko lang. Alright, next. Ayan, so paano mag-create ng page? So ito po yung hindi po ito sa cellphone so desktop po ang gamit dito or laptop. Kasi kapag sabi ko kayo na hindi po lahat ng settings na sa cellphone is nasa laptop. Kaya mas kumpleto po sa desktop or sa laptop. Alright? So una-una po, punta ka sa wall mo, timeline mo, ayan. So meron pong plus dun sa taas. Ito po, updated na po ito na Facebook So kasi wala na yung luma dati, iba-iba na Ang layo ng pagkakaiba Diba? Kasi doon sa luma. Kaya ayan. So punta ka po sa wall mo, din hanapin mo po yung plus din sa taas. Yan, may arrow naman po. The next po, hanapin mo po yung page. Ayan, create page. Okay, may bilog po. Yan po yung susundan mo. After po i-click yan, ito po ang lalabas. Ayan, so pag-create po ng page. So, page information, yan. So, tulad niya, ito po, example po nung sa akin is Pinoy OFW Live. So, parang pinag-rumble ko lang yung, parang pinag-rumble lang, no? So, yan. And then, sa category, pwede yung community lang. Ayan, community or public figure, pwede po. And then, after po nun, kung gusto mo lagyan description, okay lang, walang problema. Isip ka lang ng magandang description about doon sa page mo. Okay, create and then create page na. And after po niyan, after mo ma-create yung page mo, ganito po yung mangyayari. So, lagyan mo po siya ng background na ay ng picture, profile, ng dito cover photo, ayan. So, kaya before ka mag-create, dapat meron ka na naka-ready na picture para malagyan mo na agad siya. Alright, and then after po, napunta ka sa settings. Okay, settings. Ayan, so ito po yung tatlong importante na kailangan mong ma-edit or kailangan mong i-set up. Right? So, country restriction. Yan. So, yan po yung, kung OFW po yung market mo, kung ayaw mo makita na nandito sa Pilipinas yung page mo or yung mga post mo or yung boosting mo, so, ang gagawin mo lang po, i-hide mo po siya sa Philippines para hindi po nakikita nung nasa Pilipinas o hindi nadaanan yung mga sa Pilipinas kasi nga, baka masayang lang yung binabayad mo doon sa boosting. Okay? So, or else, kung gusto mo rin market sa Pilipinas, walang problema, i-open mo lang yan or open to all lang yan. Okay, kung ano naman, kung international naman siya, one fan page per country. Sabihin po, isang country, isang fan page. So, kung pag Nigeria yung market mo, yung page po na yon, pang Nigeria lang. Hindi po siya pwedeng gamitin sa pang Tanzania, pang Zambia. So, hindi po siya pwedeng gamitin sa kasi may lito ka po. Kasi may kumbaga yung mga script doon yung mga nag-inquire so iba-iba yung ano so malilito ka lang kaya dapat po pag international po ang market mo mga ibang lahi kailangan po ibang separation ng page okay one fan page per country. Okay sa age po naman wala nang problema diyan kung i-open to all mo okay lang po 'yon. Okay, pero kung gusto mo na pag international kasi minsan dinadaya ng mga iba yung age nila Akala mo 20 na, yung pala 12 pa lang, mga ganun. So yun, and then sa page moderation po, ito po yung pinaka-importante kasi dito po pinipilter yung mga ayaw mong makita sa page mo or ayaw mong ma-comment doon sa post mo. Okay? So ito po yung mga ayaw mo na negative comments. Ayan, makikita po. Pag in-edit mo po yan, lalabas po dyan yung mga tawag dito, itatype mo po yung mga ayaw mong makita na comment, mga bad comment tulad ng mga scam, misleading, ayan, idiot, o yung mga mura, di ba? Yung mga lokohan, sinungaling, lahat po ng mga negative words, ilagay mo po dyan. Para na sa ganun, kapag meron po yan dyan, pag may nag-comment po na tao, kasi hindi naman lahat, positibo, di ba? So marami negative. So pagka nag-comment sila, automatic po, may filter po yung comment na yon. Sila lang ang makakita, hindi na makakita ng ibang tao. Alright, so ganun po siya ganda. Kaya yun po yung kailangan i-set up dito.
Right? How to set up boosting and ads manager. So sa mga first time pong makakarinig nito, so kumbaga dito, marami po siyang kailangang gawin. Kumbaga marami pa sikot-sikot to. So hindi mo talaga siya agad-agad makukuha. Okay, lalo na kung OFW ka, hindi mo talaga ito makuha. Ang para to sa mga yung mga full-timer na ginagawa or full-time ginagawa yung business. So sila yung mag-set up no, for example, yung mentor mo, upline mo, sila po yung mag-set up nitong boosting mo. Then ikaw, halimbawa, magpabigay ka sa sponsor mo, sa upline mo ng pang-boosting, bigay ka. Tapos ikaw lang sasagot diyan sa sa cellphone mo. Okay, mag-download ka lang kanina yung application na sinabi ko. Okay, yung business suite, yan. Yun po yung pinaka-importante po para makapag-boost tayo. Alright? So next. Ayan. After po niyan, balik tayo ulit dun sa wall, yan, sa Facebook mo, and then punta ka ulit dun sa plus sa taas. Nakita mo yung plus na yan, yung may arrow, ayan. And then, sa ano po to, desktop view po ito sa laptop. Okay, after po niya maklik, punta ka po doon sa add. Okay, kanina fan page yung click natin, ngayon naman po add. Ayan, click mo po yung add, and then ito po yung lalabas. Ayan, so ito po yung buong lalabas niyan, and then pilitin mo po yung create. Okay? Create. Pagka-click mo po niyan, ito po yung lalabas. Ayan. So, 2 types of messenger boosting. So, isa pong traffic at isang messages. Okay? So, yung traffic po, hindi po yun sa EDSA, ha? O mamaya, yung traffic, isipin nyo sa EDSA. Hindi po. Yung traffic po, ibig sabihin po niyan per link. Okay? Per link clicks. Okay? Yung magkiklik doon sa link mo, yun po yung binabayaran mo. Okay, yung sa per message naman, ang binabayaran mo po is yung mga nag-message or nag-reply doon sa binusting mo. Okay? Ayan, so isa-isahin po natin yan. So halos same lang naman to. Itong dalawa kasi yung pinaka-ginagamit ko talaga. Itong traffic tsaka sa per message. Okay? Proper posting. Ayan, high quality image. And then less text on image. So wag niyo pong lalagyan, kung gagawa po kayo ng boosting, wag niyo pong lalagyan ng text. Lalo na yung sobrang laki, sobrang dami. Okay. Ako actually hindi talaga ako naglalagay ng ng sulat sa picture. Nilagay ko na siya doon sa caption na. So dapat magka-connect yung caption mo sa picture mo. Mamaya kasi ang ganda-ganda ng picture mo tapos ang layo pa ng caption mo, di ba? Kaya ang ganda-ganda ng caption mo, ang layo naman doon sa picture. So wala rin. Tama ba? Kaya yun, kailangan din talaga malikot yung isip mo rin dito kapag nag-set up ka nitong boosting. Okay? Ayan, sample image for boosting. Ito pang mga international to. Ito, alam ko, pera na Tanzania to, itong ganito, yung pera na ganyan. So kung ikaw, anong market mo, hanapin mo yung pera nila. Okay? Sa inyo i-boosting mo. Ito naman sa mga pang-OFW, ayan Sabi mo, ito madalas ko ginagamit to eh. Ginagamit ko kasi yung dito, parang emotional marketing na pag nakita nila yung picture tapos merong mahabang caption. I think may mga nadaanan ito dito eh. Mga partners natin OFW, di ba? Mga nadaanan na ng boosting na ganyan. So, ano po yan? Kumbaga, gagawa ka po na yung kwento, ika-copy paste mo lang, di ba? Di ba alam mo naman yung hirap sa abroad, di ba? Yung alam mo yung kung ikaw OFW ka, kaya mong gumawa ng kwento, di ba? Na sarili mo tapos i-copy paste mo lang. I-post mo tapos kuha ka lang ng picture. So, kaya mo talaga eh. Okay, ikaw mag-picture ka ng sarili mo. Kung gaano kahirap yung sitwasyon mo sa abroad, di ba? Ikwento mo lang. Maraming makaka-relate doon. And then, ipasa mo sa upline mo, bigay mo sa upline mo. Upline, i-boosting mo ito. Ito yung caption. Ito yung ginawa kong caption. Okay, so yun yung yun yung kagandahan doon. Okay, pag ang tawag doon is emotional marketing. So, parang hindi direct na ina-offer mo yung business. Okay? So, siyempre, yung muna, dito yung loob nila, di ba? So, ganyan yung ginagawa ko. Okay, ganun yung binuboosting ko. Alright? Ayan, so pwede rin video. Ayan, mga short video lang. Ayan, si Upline Louie, ayan. Nag-video siya doon, siya nagpa-check na dating OFW. Di ba? So, ngayon, nakauwi na. Tapos, nagpa-check siya ng 357,000. Di ba? Video lang niya. Short video lang. Upline, yung masabi mo, parang gano'n. Pwede rin po gamitin yung mga ganyan. Kaso nga lang medyo mataas yung yung price niya, mga 5 pesos. 3 pesos. Taas, no? Per message kasi yun. Okay?
Next. And audience targeting. Ito naman po yung mga yung kung anong, sabi ko kayo, di ba kung anong target mo, OFW po, all countries with OFW. So lahat po ng mga OFW sa buong mundo, di ba napakarami yan eh. Ang gusto mo talaga puro OFW, i-hide mo lang, sabi ko kayo, di ba, i-hide mo lang sa Philippines para puro OFW lang ang makakita. Ayan, sabi ko kayo na international, one country per nationality. So bawat nationality po isang fan page lang. Okay, kung Tanzania lang po yan. Gawa ka ulit ng panibagong page kung gusto mong mag-market sa another country. Alright. Next. Ayan. Ito na po mag-i-start yung pag-boosting natin. How to set up messenger boosting. So, click mo lang po yung messages. Ayan. Then after po nyan, continue. Same lang din po sa traffic. Ayan. Traffic and then continue. Alright. Ayan. So, after po niyan, after po ma-continue, di ba dito, after nyo ma-continue, next nyo po, pagka pinutin ko, ito po yung lalabas dyan. So, pagka labas po niyan, pinutin mo po agad itong messenger. Yan, itong messenger. Yan. And then, dito po tayo sa pangalawa. Alright. Next. Ayan. And then next po sa budgeting. Wait lang. Ayan. Next, budgeting. Ayan. Pipiliin nyo po is yung lifetime. Ayan, mas maganda po ito lifetime para na-adjust nyo po yung amount. Magkano lang gusto nyo i-boosting. Ayan, pinutin mo po yan. Lalabas naman po yan dyan eh. Pag pinuto po itong araw na to, lalabas po dyan yung dalawa. Kasi naka-automatic po yun sa daily budget. Okay, daily budget po naka-automatic yan. Kaya pinutin mo po and then piliin mo po yung lifetime budget. And then lagyan mo po, for example, first time mo mag-boosting, 200 pesos lang ilagay mo. Okay, 200 pesos para i-try mo lang ba kung effective, kung may mga nakakausap ka talaga, kung totoo may nag-i-inquire talaga. Pwede po siya i-try muna. And then, syempre yung date, i-ayos mo yung date. Kung October 26 ngayon, di ba? So ang ilalagay po dyan, October 26, automatic naman yan. And then yung end date, kasi ang pinaka-minimum po dito sa boosting is 50 pesos. Okay, per day, isang araw. So kung 200 to, pwede mo siyang hatiin ng 4 days. So 25 plus 4 days is 29. So ilagay po dyan October 29. Kasi kapag katinasan po doon, hindi po siya mag-run kasi nga 50 pesos po yung per day na pinaka-minimum po sa boosting. Okay, sundan. After po nyan, next, continue. Ayan, the next po, ito namang audience. Okay, so ano po ba yung mga audience? Ayan, so unang-una po andito. Ayan. Dito po ita-type yung gusto mong mga bansa. Okay? Ito po. Mga bansa po ng market mo to, ng Saudi, Kuwait, ilagay mo lang po dyan, lalabas po dyan yung country. O nakasulat po na country. Alright, i-type mo lang po dyan, Saudi, Kuwait, Lebanon, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Japan, lahat po. Pwede po ilagay dyan. Okay? Basta, ang take note ko lang kapag maraming bansa ang nilagay mo, dapat medyo malaki rin yung budget mo para na sa ganun, may kalat talaga yan ng husto. Pero kung sabi ko, kayo na 200 lang ang budget mo, edi isang country na, for example, Kuwait lang, Saudi lang. Ganun, medyo marami yung ito kakalat yung post mo. Okay? Next po, location. Ito, pwede pong tanggalin yung Philippines dyan. Kung naka-hide naman sa Philippines yung fan page nyo, tanggalin mo lang po yan. Okay? May nakalagay po dyan, exclude yan. Dito mo po yun, tanggalin po yung check dyan. Sa age naman, walang problema. Yan. Sa gender, pwede yung babae lang, pwede lalaki lang, or pwedeng lahat, kahit sino. And then ito po ang pinaka-importante, itong language. Okay, ito pong language. Kasi bakit? Kapag hindi mo po na-set up ito, tapos mga OFW yung yung market mo, magugulat na po yung mga post mo or mga message is mga itik, mga pansit, mga noodles. Kasi nga, ibang lahi po yung type nun, kaya yung sulat nun. Kaya, dapat po, ang lalagay po sa languages is Filipino.
Okay, Filipino po. Ay, lalagay mo po dyan. Language, Filipino. So, wag Taglish ah. Wag Taglish, Filipino po ilalagay dyan. Alright, sundan. Chat mo ha kung nasundan mo. Kung narinig mo kung dyan ka pa. Ayan, next. Ayan, sa placement naman po, ito po yung kung ano po yung kung saang parte po siya makakita. Kung pwedeng Facebook lang, pwedeng Instagram, pwedeng Messenger lang. Okay, so ang sa akin po ang ginagawa ko po, ang tinatanggal ko lang po is yung Instagram. Ayan po. Tatanggalin ko lang po, ini-ex ko po. Tanggalin ko po yung check kasi ito po meron check. Yung Facebook, Audience Network, and then Messenger. So may mga check po yan. Kaya ang tatanggal ko lang po yung check is yung Instagram. Kasi hindi naman po ako nag-market sa Instagram. Hindi naman ako active doon. Tsaka, hindi naman gaano ring sikat pa yung ano eh. So sa dito, sa ginagawa natin, di ba? Kasi kapag hindi mo po chinek yan, yung boosting mo po, pati sa Instagram po, nakakasagap. So, kaya pag may nag-message siya, useless lang din kung hindi mo naman na-open yung Instagram mo. Oo. So, ganun po siya. Alright. Next. Ayan, dito naman po tayo sa identity. And so, ito po, hanapin ko anong page mo. Okay, yung page na ginawa mo. Alright, dito po sa ang low ba ito? Ayan. Dito po sa Facebook page. Yan, pwede nyo po yan. Itong araw na ito, pwede nyo po yan. And then, select mo po, hanapin po yung fan page mo. Okay, and then next, format, single image or video. Ayan. Then next, single image lang po Next, ayan. Add image. Okay, add media and add image. Kung video po yung i-add video. Okay. Tapos sa primary text, ayan, kung ano po yung caption mo dito po sa primary text. Okay. And then yung headline, ayan, pwedeng isip ka lang, pwedeng buhay OFW or OFW for good project, mga ganun ba, OFW negosyante, mga ganun. Depende doon sa post mo, syempre, kailangan connected din siya. Okay, and then next. Ayan, so ito po, ayan po example, naka-preview naman po siya. Makikita mo naman kung yung ano yung itsura ng binusting mo. Ayan dyan po. Ayan. Makikita mo naman po yan. Okay. Next. Ayan, dito naman po tayo sa automatic reply. Ayan. Automated reply po ito. So isang beses lang po itong automated reply kapag nag-chat sila sa iyo yung unang beses po, yung robot po yung sasagot doon. And then yung susunod na ikaw na syempre. Okay, kapag nag-boosting ka, mas okay din na gising ka or nandyan ka, nakaabang ka doon sa ano mo. Okay? Edit. Ayan. Click mo po yung edit sa start conversation. Ayan, edit po. Next. Ayan, so ito po yung lalabas. Okay. Kung ayaw mo po ng mga ganyan-ganyan, yung gusto mo plain lang siya, isang tanong lang, gagawin mo po itong none, pinto mo po dito sa frequently asked question. Okay? Tagalin mo lang po siya dyan. After po nyan, ayan na. Pwede mo rin siya lagyan kung gusto mo. Pwede mo lagyan. Question number 1, paano mag-join? FW ako, interesado ako. So, yung sasagot doon, syempre ikaw na yung sunod. Ito automatic lang ito, isang beses lang siya. Okay, sundan po ba? Tapos dito sa taas, wait tayo dito. Ito po yung caption. Ayan. Ayan, hi Christian. Ayan po yung papalitan nyo dito. Pwede mo lagay lang dyan, hi, kamusta ka dyan, saan bansa ka ngayon, ganun.
Pwede pong ganun lang ilagay mo dito. Or ilang years ka sa abroad, or OFW ka ba, o message mo ako, pwede mo nalagay dyan yung Facebook mo, add mo ako sa Facebook, so tayo pa, diretso dun sa Facebook mo. So, depende po sa'yo. Depende dun sa pag-setup mo. Okay? Next. Ayan. Ayan, so ito na po yung lumabas. Ayan, salamat po sa interest for more info and details po. Please choose sa baba ano ang gusto mong malaman. Ayan. Pwede rin ganyan, or pwedeng simple lang na sa bansa ka ngayon kasi yung ginagamit ko lang. Tapos kakausapin ko na. Maya-maya, video call na kami. So, diba ganoon lang siya. Okay? Next. Ano, for example, tulad niyan. I know, kung ano yung pangalan niya, yung lalabas kasi may automatic dito eh. Itong, ayun, ito po. Ayan po. Naka-automatic po yan. Okay, saan po nagagawa? Dito po yung nagagawa. Ayan po. Ayan. Click mo lang po yung icon na yan. Lalabas po yan yung pangalan po nung ano. Kumbaga kung gusto mo, kung sino yung nag-inquire, yun po yung lalabas na pangalan. Kaya minsan nakakala mo kilala ka nung fan page, hindi po. Okay, robot po yun. Automatic po siya. Okay, kaya pagka na-set up mo na yun, dapat po yung pangalan mo lalabas dito. Ayan, pangalan mo po yung lalabas dyan. Totoo na set up mo na talaga siya. Right? Next. Ayan. Paano mag-join? Kasado ako. So, pwede mo siyang gawin. Ito ka Master Louie ito. Ano mo agad, ipa-add mo agad siya doon sa Facebook mo. Yan. O, doon kayo mag-usap. Pwede naman po. Or else, pwede mo rin po dito kausapin sa fan page. Okay, set up mo lang po dito yung mga script mo para send ka lang ng send. Okay, so, ituturo ko pa yun mamaya. Okay. Yung paano gawa ng script dito sa ating fan page. Okay? Ayan. So after po niyan, syempre set up mo na yung ano mo, yung pang-boosting mo. Syempre susunod, may bayad to. Okay, hindi naman siya kumbaga parang 'di ba sa TV, yung mga advertisement, 'di ba? Binabayaran niya milyon yung bayad diyan, yung mga billboard, 'di ba? Ayun yung mga sample na advertisement. So ngayon naman ang gagawin natin, advertisement po sa Facebook. Okay, ibig sabihin po, babayaran mo si Facebook, tapos siya po yung bahalang magkalat nung post mo o yung post natin. Okay, pero hindi naman siya ganun kalaki. Hindi mo tayo magbabayad ng million dito. Isipin nyo, million din. Hindi po. Okay? So, sabi ko kayo, 50 pesos per day yung minimum dito. So, ganun lang po yung, yung babayaran nyo po dito. Tapos, paalo ka rin sa, pag may nasumali, may nag-inquire, may napasali ka, di magkano yung kinita mo? Isang 1.8, isang 700. Mas lamang ka pa rin. Tama ba? Alright? So, yun. Titing ko, hindi po siya libre tulad ng pag-like natin hindi po siya libre. May bayad po siya. Ayan, add money for boost. So paano ka mag-add money pag-add ng pera doon sa boosting? Una-una, punta ka ulit doon sa plus. Diba yung kanina sinabi ko? Ayan. Click mo po yan tapos click mo po itong ads. Okay, ads. After po niya, lalabas po ito and then punta ka naman po dito sa may apat na tuldok. Ay, apat ba yan? 3, 6, siyam pala, siyam. Ayan. Siyam na tuldok. So, hanapin mo lang po yan. Sa gilid lang po yan. Minsan, nandito po yan sa gilid. Ayan. Minsan, nandyan po yan. Kaya, hanapin mo lang po yung kanya itsura. Okay? Next po. Ayan. Lalabas po yung billing. Tulad po yan sa gilid na. Ayan. Minsan, nandyan po siya. Minsan, nandyan siya. Ayan. Gagawin po. Ito po yung billing. Ayan. Billing. After po nyan. Ayan. Payment settings po. Ito. Payment settings. Then after po niya, ito po yung lalabas. Ayan. Add payment method po. Ayan po yung hanapin nyo. After po niyan, ayan. Yung card number po, tulad ng Paymaya, yung Paymaya po, meron pong virtual yan na card. Okay? Paymaya po. May binibigay po yan na virtual na card, kaya maganda rin siya. Ay, yung ginagamit ko ngayon yung Paymaya. Lagyan mo lang po yung card number, expiration, year, and then security code. Kompleto naman po yan doon. Okay, and then next muna, continue muna. Wala ka naman Paymaya, pwede rin po sa GCash. So may automatic na po dito na GCash. Ayan, hanapin mo lang po, pwede po yan.
Gcash, and then continue. Ganyan, add money, lagyan mo ng pera. Kung magkaan budget mo to, sabi ko na kung try mo lang siya, pwede 200 muna for 4 days. So, and then review payment. So after po niyan, and make payment. Yan, continue. And then, ito na po. Lalabas na po dito kung i-type po yung number mo, number ng Gcash mo. Para sa ganun, doon niya ma-deduct yung binayad mo. Alright? Ayan. So, desktop ads manager. So, ito po yung mga sample. Oh. Sample lang po yan ng mga binuboosting po namin. Ayan, ito naman po. How to set up save replies in Facebook page. So, paano nga ba mag-set up ng mga script? Okay, mga script natin, yung mga pang-OPP natin. Paano nga ba mag-set up? So, ito po. Ayan. Unang-una po, punta ka po ulit sa fan page mo. Ayan. Sa ginawa mong fan page kanina. And then, itok mo po yung mouse mo dito po sa send message. Ito po may edit na to. Click mo lang po yan. Click mo po yan. Lalabas po ito. Ayan. Lalabas po yan. Test button. Ayan. Click mo po yan. Test button. And then, mag-message ka na po doon sa sarili mong fan page. So, para nasa ganun, ma-set up mo yung replies. After po niya, punta ka na doon sa inbox. Yung inbox so taas. Yan. After po niya, punta ka po na po niya sa taas, sa inbox. And then, yan. Kunyari, ikaw nag-inquire, di ba? Hanapin mo po itong parang chat box na ito. Yung itsura. Then next. Yan, manage replies po. Para ma-set up mo na yung boosting mo, ay yung script mo. And then next, create reply. And then lagyan mo po ng title and then ng message. So, kung may image yung pang script mo, pwede mo po lagyan siya to ng mga package. Ito package A natin, ito package B natin. So, pwede mo ilagay po, i-attach po dyan yung picture. Okay? Yan, ito naman po sa cellphone, sa mga mobile phone. So, tulad sabi ko, di ba kailangan meron ka na nitong application na to. Okay? Business Suite ang tawag. Okay? And then, pag kinindot mo po yan, ito po yung lalabas. Yan. Yan. And then, hanapin mo po ito nasa gitna. Yan. Ito po parang inbox na to. Okay? Hanapin mo lang po yan. I-click mo po yan. Automatic po ito po yung lalabas. Ayan, lalabas po yung Facebook mo. Di ba kasi nagkunyari ka na nag-chat. Ayan. Ito yan, number 2. Hanapin po itong plus na to. Yan sa cellphone mo po. And then number 3, lalabas po itong save replies. Ayan, nandyan po yan. Alright. Number 4, yan, create. Ito po yung create sa taas. And then, same lang po. Lagyan po ang title, ng body, and then ang picture. Ayan. So, ganun po siya kadali. Okay, what to do during inquiries? Ayan. Paano magsimula? OFW tulad ko. Ayan. Pwede mong i-send sa pa-add na yung main account mo, yung ginagamit mo na pang-business account mo, or else pwede mo po siyang sagutin dito. Okay? Tulad nung kayo na, 'di ba, ang nangyari, 'di ba? Pina-add niya agad doon sa sa prospect niya. Pwede pong ganoon. Kung hindi naman, yung sinave mo na reply dito, magamit mo po siya. Yung mga sinave mo, kasi diyan po mag-start. Lagyan mo lang po step 1, tulad niyan, yung unang nilagay mo na step 1, so di step 2, di step 3, ganoon. Ano po ilalagay mo sa title? What to do during inquiries? Reply using your OPP script. Ayan. Ano, yung ginawa mo OPP script, diba? Yung sinave mo doon. So, yan, gagamitin mo na siya ngayon. Yan po siya. Ayan. Picture, diba? Ito naman, pang monitor lang naman ito. Okay, pero apply mo naman na monitor dito. Wala kang naisipin. Basta ang gagawin mo na lang, isasagutin mo yung mga nag-i-inquire. Right? Sample inquiries of messenger. Ito po yung mga sample. Kung kayo hindi ba nakita nyo kanina, walang 20 dyan sa baba. O, ngayon, meron na. Ganun po kabilis yung boosting. Kaya pinakita ko sa inyo, wala, 0 lang to, tapos walang Ngayon po, 20 plus na. Ito po yung mga nag-inquire. Ang dami po niyan. Sa baba pa yan. Ganun po siya. Kaya dapat pagka nag-boosting ka po, at least gising ka. Kaya dapat gising ka.
Okay? Next. Ayun, tapos na pala ako. Ang bilis. Natutunan po ba kayo? Knowledge is useless without consistent application.